Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Tuwing tayo ay nagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon na ating binabasa sa banal na kasulatan, maraming nagsasabi na hindi na kailangan yan, brother. Sapagkat iisa lang naman ang ating Panginoong Diyos. Isa lang siya, alam niya ang ating pangangailangan, alam niya kung sino ang ating tatawag. Alam niya yan. Iisa lang. Sa kadamihan ng pananampalataya, iisa lang siya. Yun ang sabi ng karamihan. Totoo ba ito? Basahin niya natin ang sinasabi dito sa 1 Corinthians 8 verse 5 hanggang 6 o unang Korinto 8 5 hanggang 6. Bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa man, datapat sa atin ay mayroon lamang iisang Ama na mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa Kanya, at iisang Panginoon na sa pamamagitan Niya ay ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan Niya. Tama ba na sinasabi na iisa? Lahat? Marami ang Panginoon na tinatawag, maging sa langit daw at dito sa lupa, at mga Diyos. Pero sa ganang atin, sabi ni Apostol Saul, sa ganang atin, tinatawag niyang atin, yung naniniwala na katulad ng kanyang paniniwala, may iisang Ama lamang. Yun ay ang Amang si Yahweh. Bakit ko sinasabing si Yahweh? Sapagkat ang salitang ginagamit mula sa lumang tipan at hanggang sa bagong tipan, ang mga sumulat niyaon ay mga taong Hebreo. Karamihan sa kanila ay Hebreo na sinugo ng Amang si Yahweh upang ipakilala ang kanyang pangalan. Ngayon, ano ang patunay na gusto ng Panginoon na siya ay ipakilala sa buong sanlibutan, sa buong sansinukob ang kanyang pangalan? Ngayon kasi, mga kaibigan at mga kapatid, ang salitang Diyos na ito naman ay nagmula hindi sa Hebreo, kundi ito ay isang Latin word na mula sa Diyos, at ito ay ginawa ng pangalan ng Panginoon, ng dakilang lumikha, at ginawa rin title ng makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang totoo, ang ating dapat na tinatawag ay yung tunay na nagsugo sa kanyang mga propeta, kasamang ang Panginoong Yahshua sa kanyang ministry, at ang mga apostol ay Hebreo na pangalan ang tinatawag. Yan ay walang iba kundi ang pangalang si Yahweh. Ang tetragrammaton na sa English pa ay YHWH. Dito, mga kaibigan at mga kapatid, bakit ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang pangalan? Sapagkat ito ay nalilimutan. Sapagkat ito ay ginagawang walang halaga sa mga tao, kahit nasa sangkakristyanuhan, karamihan sa kanila, na tinatawag na lang siyang Diyos or God, Panginoon. Hindi na tinatawag yung kanyang proper name na ipinakilala niya kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ito ang ipakilala mo sa Paraon ng Ehipto, na ako ang Panginoon, makapangyarihan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at ang pangalan ko ay Yahweh. Ito'y mababasa natin sa Exodo 6 verse 3 kung ating babasahin ang banal na kasulatan. At alam nyo, may isang runaway prophet na tinatawag na si Jonah. Kanyang ipinakilala ang pangalan ng Panginoon, at pinakilala niya ang kanyang pagiging propeta, na sinugo siya ni Yahweh, at siya ay isang Hebreo, si Jonah. Sinugo siya ng nagpakilalang Hebreong pangalan na si Yahweh para bigyan ng babala ang mga taga Ninibe upang sila ay magsisi.
at sa kagandahang loob, nagsisi naman ang taga Ninibe. Kaya naligtas sila sa nakaambang panganib kaparusahan na ibibigay sana ng makapangyarihan Yahweh sa kanila. Kaya dito mga kaibigan, ito ay nagpapahiwatig lamang na kailangan natin tanggapin ang tunay na pangalan ng Panginoon. Gamitin natin sa ating pananalangin. Siya ay si Yahweh na tinatawag na Ama, na dakilang lumikha, at ang kanyang inutusang anak ay si Yeshua Messiah, na ang kahit na sinong manampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi siya mapaparusahan sa paghuhukom. Kaya dito nga sinasabi nga ng ating Panginoong Yeshua Messiah, kung ating babasahin ang John 5 verse 43, ano ang sabi niya? Ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Subalit kung may ibang maparito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong paniniwalaan. Alam natin mga kaibigan na itong Bible natin, ito ay may salitang nagbibigay ng buhay. Ngunit pagdating sa pangalan ng Panginoon ng dakilang lumikha ay pinalitan ng isang title na Diyos or God. At pagdating naman sa New Testament, pinalitan yung pangalang Yeshua Messiah ng hybrid na Jesus Christ or Hesus Kristo. Kaya dito mga kaibigan, ang message na ito, ang mensaheng ito ay pinahihiwatig natin, pinahayag natin yung katotohanan na huwag natin itago ang tunay na pangalan ng tagapagligtas, Yeshua Messiah, at dakilang lumikhang si Yahweh, at kung saan siya nagpakilala doon sa mga taong Hebreo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag doon sa mga Hebreo na yun. Nagbabago ba ang Panginoon? Nagbabago ba ang kanyang pangalan? Ayon sa Malakias chapter 3 hanggang 6, verse 6, hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Panginoon ng Israel mula noon hanggang magpakailanman. Kaya dito mga kaibigan, ano ang ating dapat? Bakit tayo nagmimensahe ng ganito? Kailangan natin ibalik yung tunay na pagkakilala ng mga tao sa kanyang pangalan at sa pangalan ng kanyang sinugo na si Yeshua Messiah. Pagpalain tayo ng ating dakilang lumikha na si Yahweh at ng ating Panginoong Yeshua Messiah.